Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 9, verses 9 to 12. Matalino'y turuan mo, lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Instruct the wise. This week, pag-aralan po natin itong mahalagang mga katotohanan na dapat tayong mga believers ay dumudunong sa buhay. By the way, sa Biblia po, kinukonsider na tayo ng Diyos na marunong dahil pinili po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. At alam niyo po, yung mga early Christians, marami sa kanila ay hindi naman talaga marurunong. Pero nung sila po ay nakakilala kay Lord, tinawag silang marunong ng Biblia. Ang example pong makikita natin ay yung mga taga-Korinto. Ano po, na sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 ang sabi diyan, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Now sa verse 27 and 28, ganito pong sinasabi. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. So, ang husay po ng Diyos, kahit po yung mga ordinaryong tao na katulad natin, ay sabi ng Biblia, mga pangkaraniwang tao, ay kayang parunungin ng Diyos. Kaya maniwala ka kapatid na kung ikaw ay na-born again, taglay-taglay mo na yung karunungan ng Diyos. Yung po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Kaya maniwala po kayo mga believers, mas marunong po kayo kaysa sa mga taga-sanlibutan. Kaya lang siguro, kasabay po yan ng paglago natin sa salita ng Diyos. At sa tulong ng Holy Spirit, na-enlighten tayo at lumalago tayo every day sa pamamagitan ng karunungan na nagmumula sa Biblia. So, may mga signs na dumudulong ka na sa buhay, kapatid. Ito yung mga palatandaan. Unang-una, yung meron ka ng takot sa Diyos. Kasi malinaw po, sinasabi rito, sa verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. So, ibig sabihin, yung mga tao pong may takot na sa Diyos, marunong na po yan. Kumbaga sa buhay na ito, umiiwas na sila sa pagkakamali. At ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 7, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. Lumalayo ka na sa masama. Kaya kapatid, isang palatandaan na ikaw ay dumudunong sa buhay ay yung lumalayo ka na sa masama at mayroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Okay? So may pangalawa pang palatandaan, yung discernment, na binabanggit sa Philippians chapter 1 verse 10, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Ano ba yung discernment, Pastor? May kinalaman yan sa pagdidesisyon mo sa buhay. So dito sa buhay na ito, kadalasan po may dalawang uri ng temptation. Yung isa, yung obvious na temptation, na alam mo kagad na mali, kaya iiwasan mo. Pero may pangalawa pang uri ng temptation, yung not so obvious, yung kailangan i-discern mo yung what is best for you. At ang discernment, kailangan piliin mo kung ano talaga yung God's will ng Diyos sa iyong buhay. What is good, pleasing, and perfect. Kadalasan po,
Marami sa atin napupunta sa second best kasi hindi po natin alam yung God's best. Ano po? Alam niyo po, ang gusto ng Lord, mapunta tayo doon sa pinakamainam. Kaya alam niyo po, dumudunong tayo sa buhay kapag nakakagawa na tayo ng mga quality decisions ano po sa buhay na ito. So hindi lamang po 'yan sa mga malalaking desisyon ano po, even in small things ano po, yung pagdedesisyon mo kung ano yung bibilhin mo, ano yung kakainin mo, ano yung gagawin mo sa buong maghapon, ano po. At ganun din naman, i-apply mo yan sa mga malalaking desisyon sa buhay. Ano ba yung mga plano mo? Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung mga nais mong marating sa buhay na sumasang-ayon naman sa salita ng Diyos. Ano po? And that includes spirit, soul, and body. Ano po? Nakakagawa ka ng tamang desisyon sa lahat ng areas ng iyong buhay. At panghuli, isang palatandaan pa yung resulta. Ano po? At ang sabi sa Luke chapter 7 verse 35, babasahin ko po sa Amplified Bible, ang sabi diyan, "Yet wisdom is vindicated, shown to be true and divine by all her children, by their life, character, and deeds." So, ibig sabihin, kahit paano makakakita ka ng resulta sa iyong buhay. Ano po, spiritually, materially, isama mo po, at physically. Nakakita ka ng pagbabago sa iyong buhay. Lumalago ka sa iyong spiritual life sa church, sa iyong personal walk with God, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho o sa negosyo, kakikitaan ng mga tao ng pagbabago yung buhay mo. Kaya malinaw, sasabihin nila, itong taong ito may karunungang mula sa Diyos. At lagi niyong tatandaan, yung transformation nangyayari talaga yan. Kung ikaw ay may wisdom. Sabi nga rito sa Proverbs chapter 9, verse 11 and 12, sa pamamagitan ng karunungan, ano po hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin o sa karunungan, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, mayroon kang reward na matatanggap sa buhay. Ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. So, may resulta po, may reward po ang pagiging marunong sa buhay na ito. Lalo na yung karunungang nagmumula sa Diyos. So, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Turuan mo pa kami, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, kung isang matalino'y tuturuan, lalo silang tatalino. Kung ang matuwid ay aaralan, lalago lalo ang dunong nito. Gusto naming tularan po ang iyong salita, Panginoon. Ang sinasabi mo patungkol po sa mga taong matatalino. Kaya, Panginoon, panalangin namin ito na gawin mo kaming marunong sa buhay na ito. Dahil naniniwala kami, itong karunungan na ito ay kailangan namin sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.